Totoo nga ba na mayroong trade na gagawin itong San Miguel Beer at ang Meralco Bolts? Ayon dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon, mukhang 4 na players daw ang magiging involved dito. Kung saan kabilang dito sa mga makukuha daw ng San Miguel Beer ay itong si Raymond Almasan at itong si Chris Banquero mula dito sa Meralco Bolts. At ang mapupunta naman dito sa Meralco ay itong si Mowala Tautua at itong si Chris Rosales. So Tautua at Rosales dito sa Meralco Bolts at ito naman si Banquero at si Raymond Almasan dito sa SMB. Mukhang ang mangyayari daw dito kasi itong Meralco Bolts ay gusto nila na mag-improve yung performance nila dahil nakita naman natin very inconsistent ang laro ngayon nitong Bolts. At ito namang San Miguel Beer gusto na magkaroon ng isa pang scorer defensive player do sa kanilang point guard position na mapoprovide nitong si Chris Banquero. Samantala naman alam natin na hindi talaga kontento itong SMB dito sa nilalaro ni Mowala Tautua dahil nga hindi ito consistent. Minsan maganda, minsan masama performance. Kaya hindi na nakapagtataka na ito talaga ay baka i-trade na para dito kay Raymond Almasan na mas physical maglaro. So isa yan dito sa kinukonsiderado ngayon ng SMB, yung mag-trade ng 4 na players na involved. So tignan natin kung matutuloy nga to. If ever na mangyari yan, magiging mabigat ito para dito sa San Miguel. Na syempre, alam natin mahusay ito si Chris Banquero talaga bilang guard. At ito naman si Almasan, veterano na yan. So alam na niya gagawin kapag siya ay naglaro dito sa SMB. Kaya magiging good news ito para dito sa San Miguel kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade transaction ngayon. Kaya magiging malaking balita to para kay Coach Leo Austria. Ito namang Barangay Ginebra nanalo kagabi kontra dito sa Blackwater Bossing. Pero hindi masyadong masaya si Coach Tim Cone dahil nakita natin hirap na hirap sila dito sa Blackwater. Kung hindi dito sa last second jumper ito si Japet Aguilar ay baka hindi na sila nanalo, baka nag-overtime pa yon. Kaya nga maraming nagsasabi si Coach Tim Cone na mismo na hindi naging maganda yung depensa nila kahit na sila ay nanalo. Medyo mabigat pa yung mga dalawang susunod na laban ng Ginebra kontra Magnolia at TNT. Kaya asahan natin na magkakaroon ng major adjustments itong lineup ni Coach Tim Cone. Samantala naman, ito sa mga trades posible raw na kunin ng Barangay Ginebra ito si Jason Perkins para ito ang magiging susunod nila na power forward at bakang ipalit dyan na ito si Ben Adamos na ibabalik dito sa lineup naman nitong Phoenix Fuel Masters. Dahil sa ngayon daw itong si Jason Perkins gusto nang maglaro para sa isang playoff contending team at parang yan na nga ang gusto niya mapuntahan itong Barangay Ginebra. Hindi naman nakapagtataka dahil talagang malakas itong Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit siya ay gustong mapunta dyan. Kaya abangan na lang natin yung magiging major decision dito ng management para makuha itong si Jason Perkins. Dahil mukhang siya talaga yung inaabangan ngayon itong Barangay Ginebra na magdadagdag ng stability dito sa kanilang front court ngayon. Kaya kung sakasakali na matuloy nga yan, ito si Ben Adamos naman, magkakaroon niya ng playing time dito sa lineup nitong Meralco, nitong lineup ngayon syempre ng Phoenix Fuel Masters. Kaya tignan natin kung sakasakali na mangyari nga ang nabanggit na trade kung saan makukuha ng Barangay Ginebra sa wakas ito si Jason Perkins na matagal-tagal na rin na napapabalita na ito talaga ay mangyayari na. So announcement na lang iniintay. Samantala naman ito ro Magnolia Chicken Templados ay open na i-trade ang kanilang forward na si Aris Dionisio. Dahil ito si Dionisio ay nawala na ng playing time dito sa Magnolia ever since nga doon sa emergence nito si Xavier Lucero at ng iba pa nilang mga bagong players. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Aris Dionisio ay trade na itong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na mawala nga itong si Aris Dionisio dito sa kanilang lineup, sa tingin ko naman makakakuha sila ng mga panibagong kapalit kaagad-agad. Lalo na at alam naman natin na maraming mga teams magkaka-interest dito kay Aris. Dahil to ay isang mahusay talaga na basketball player. Medyo nagkukulang na lamang dito sa playing time sa koponan ni Coach Chito Victolero. Kaya nga sa ngayon dito natin makikita na itong Magnolia Chicken Templados kung gaano kalalim yung kanilang bench at pwede na nilang ma-trade ang isang katulad nitong si Aris Dionisio.
Samantala naman, kung hindi raw makakakuha ng magandang offer ang Magnolia Chicken Templados, ay mananatili muna dito sa kanilang lineup itong si Junicio. Dahil gustong siguraduhin itong Magnolia Chicken Templados na kung gagawa man sila ng mga trade, ito ay yung talagang makatutulong dito sa kanilang roster, lalo na sa pag-advance pagdating dito sa playoffs. Dahil yan talagang inaabangan nila. Sa totoo lang, hindi lang itong playoffs ang gusto mapuntahan ng Magnolia, kung hindi, maski na dito sa finals dahil yan talaga ang iniintay ngayon itong Magnolia Chicken Templados. So, sa ngayon itong Magnolia, masisiguro natin na gagawa ng hakbang yan para makakuha ng magagandang offer. Baka samahan pa nila ng draft pick itong si Junicio para maka-attract ng mas magandang offers mula dito sa ibang mga koponan. Kaya yan ang magiging magandang balita ngayon para dito sa Magnolia. Samantala naman, ang huli nating balita ngayon ay ayon doon sa mga nandito sa kampo ng TNT Tropang Giga, ay mukhang confident sila na itong si Reynan Batak ay makakabalik daw bago magsimula yung playoffs. At yan naman talaga ang inaabangan nitong Tropang Giga dahil gusto nilang masiguro na magiging ready na sila kapag itong si Reynan Batak ay nandyan sa lineup nila. Hindi nila mabadiliin yung pagbabalik nito, kaya nga gustong gawin nitong TNT ay siguraduhin na magiging handa na talaga 100% itong sinang Batak bago sila maglaro. Pero sa ngayon, ang gusto rin siguraduhin muna nitong Tropang Giga ay kung sakasakali nga na makuha nila itong si Reynan Batak, ay masiguro nila na yun namang magiging kanilang performance ay yung talagang magiging solid para dito sa kanilang roster at hindi naman sila magkakaroon ng mga issues pagdating dito sa pag-adjust ng kanilang chemistry. Lalo na at of course alam natin na babalik na rin itong si Brandon Ganuelas Roser. Ang TNT ngayon ang gusto lamang talaga ay makapasok sila dito sa playoffs. Dahil kapag sila nakapasok na sa playoffs at bumalik na si Reynan Batak at si Brandon Roser, lalong magiging maganda ang takbo ng kanilang performance at masisiguro natin na magiging contender sila talaga para dito sa Philippine Cup. At yan talaga ang inaabangan ngayon na itong Tropang Giga. Lalo na alam natin medyo mabagal yung simula nila. Pero mukhang nakabawi na talaga itong TNT at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay naghahanda na talaga dito sa mga susunod nilang laban at nasisiguro natin na magiging maganda performance ng TNT lalo na at medyo mabigat yung makakaharap nila kaya siguradong focused itong Tropang Giga dyan. At in the meantime ay intayin na lamang nila itong si Reynan Batak na makarecover at maging magaling na bago ipasok ulit. Shout out kay Michael D, kay Katsakino Dukusin, binabati din natin si RG Bueno at Dalina family, si Malyari Mascarinas, si Enju, si Dalmacio de Guzman, binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Anthony Alon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating taga-subaybay.